pagpapatuloy po natin yung nabinbin po nating paksa noong nakaraan about the counsel of the Lord. Gaya po ng sabi ng Psalms 33 verses 8 to 11, the Lord nullifies the counsel of the nations. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, and the plans of his heart from generation to generation. So kitang-kita po natin yun, ano? Nung nakaraang linggo, nagbigay po ako ng dalawang halimbawa. Una na po rito yung si Ahitopel. Kung papaanong si God, na papaano niya na i-prostrate itong si Ahitopel, na dati siyang isa sa mga pinakamagaling na counselor ni King David. And then nung nagkudeta yung kanyang anak ni si Absalom, sumama siya. At kitang-kita mo tong taong ito na meron siyang hidden anger kay David. Kasi nga marahil siya ay yung uncle siya ni lumalabas na uncle siya ni Bathsheba. So hindi natin alam kung ano yung pinaka malalim na galit niya kay David, kung bakit ganoon na lang yung kanyang pag-advise kay Absalom. At dahil sa kanyang advices, lumakas at nagtagumpay yung conspiracy ni Absalom. So ngayon, ginamit ng Panginoon din ng isa pang counselor para maitwart yung itong counsel ni Ahitopel. So nakita po natin yon, yung sinasabi ng Panginoon kanina na that he thwarts the purpose, yung he nullifies, he frustrates the counsel ng mga wicked against the people of God. Kasi mahalaga po mga kapatid na maintindihan natin yung counsel ng Panginoon. At dahil na ang Panginoon ay meron siyang na-iset na plano mula pa ng creation. At naitakda niya na kung papaano magiging takbo, kung papaano niya poprotektahan yung kanyang bayan, at walang sino man na nilalang kahit na ang dyablo, hindi niya kayang pigilan yung pag-progress ng kaharian ng Panginoon. So doon sa case ni David, ay dahil si David ay magpi-play siya ng very significant role sa counsel ng Panginoon para sa kanyang bayan. Si David, alam natin, siya yung pinanggalingan ni Jesus Christ. Kaya na-preserve si David. So kahit na magsama-sama, maraming konspirator na magsama-sama nung panahon na yon, hindi pa rin sila magtatagumpay kahit na anong uri ng assault ang gawin sa kanya. Kahit na lahat, buong Israel ay mag-go against him, hindi pa rin sila magtatagumpay kasi because of the counsel of the Lord, preserve si David kasi doon lilitaw ang Messiah. So ganun po tumatakbo yung counsel ng Panginoon. Kaya yung mga tao na nag-attempt na sa destruction ni David ay mauuwi lang sila sa frustrations katulad ni Ahitopel. In the end, nagpakamatay din siya. Okay, so sabi nga po ng Job chapter 5 verse 12 to 14, he frustrates the devices of the crafty. Tulad po ng Ahitopel, matalinong tao po yan. So that their hand achieve no success. He catches the wise in their own craftiness. So hinuri ng Panginoon si Ahitopel sa sarili niyang karunungan, sa sarili niyang katalinuhan, yun yung naging patibong ng Panginoon sa kanya. And the schemes of the wily are brought forth to a quick end. They meet with darkness in the daytime and grope at noon as in the night. So kitang-kita natin exactly itong verse na ito, exactly ganun-ganun yung nangyari kay Ahitopel. And then, sabi nga po sa Psalms chapter 7, behold, the wicked man conceives evil. So ang evil talaga, alam nyo ba, ayon sa counsel ng Panginoon, ang wicked from generation to generation ay lagi nilang ipe-persecute ang bayan ng Panginoon. Iba't ibang anyo, nag-umpisa po yung persecution,
kay Abel at saka kay Cain. So pinersecute ni Cain, si Cain ay evil, pinersecute niya yung matuwid, yung righteous na si Abel. Pero ang righteousness ay hindi napigil. Kung hindi ito ay umusbong doon sa isang kapatid ni Abel na si Seth, doon lumitaw yung mga godly lines, no? Sila Enoch, sila Methuselah, sila Noah, sila Abraham, doon lumitaw yung ano ngayon. So hindi kaya nilang pigilan, no? Kahit napatayin nila meron at merong i-raise ang Panginoon upang magpatuloy yung kanyang counsel. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung counsel na yan ng Panginoon. Behold, the wicked conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. So patong-patong na kasinungalingan nila para lamang naalala niyo yung kwento doon kay Daniel na ginawan siya ng issue kasi wala silang mahanap na pwedeng i-accuse sa kanya dahil sa naiinggit sa kanyang posisyon yung mga tao ng panahong iyon ay ang nakita nila yung nagpe-pray siya. So gumawa sila ng parang nilinlang nila yung hari na gumawa ng batas na doon lang sa rebulto doon lang magpe-pray sa Diyos-Diyosan. Pero ang nangyari si Daniel kasi faithful sa Panginoon. Sa Diyos lang siya magpe-pray. So ginamit 'yon at naitapon siya doon sa may kulungan ng mga layon. Pero in the end, nakita natin ng kwento. Ang nahulog din doon ay yung mga nagtangka, yung mga nagbalangkas ng kanyang kapahamakan. Sila rin ang nag-fall doon sa may trap na inilagay nila para kay Daniel. So nakita na papaano na preserve yung people of God at yung mga evil na nag-conceive noon, sila yung magaan doon, magsasuffer for that. He makes a pit, digging it out and falls into the hole that he has made. His mischief returns upon his own head, and on his own skull his violence descends. Diba? So nakita natin yan. So kitang-kita natin yan lalo na sa istorya na ikalawang kwento na binigay ko sa inyo last time, si Haman, na talagang na-manipulate niya yung king na merong daong bayan na ayaw magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Kaya hiningi niya na ang mga lupilin itong lahing ito. Hudyo yun, yung sinasabi niya. So nakikita niyo, no, kung titignan niyo yung history na recorded sa may Bible, magpahanggang ngayon, parang iba't ibang, itong mga taong ito parang iba't iba, parang it seems na wala silang interconnections. Pero hindi po mga kapatid, yung spirit ni Satanas ay nasasa kanila. Naiisa lang ang goal niyan. All throughout history, magpahanggang ngayon, magpahanggang sa future, talagang si Satan gusto niyang i-destroy ang church ng Panginoon. Tatandaan niyo po yan. Pero mga kapatid, hindi niya kayang hadlangan, hindi niya kayang pigilan ang advent ng kingdom ng Panginoon. Tulad na lamang nung pinanganak ang Panginoong Yesus. Diba? Na-insecure si Herod. Kala mo, ang kwento lang, parang si Herod lang, na-insecure lang siya doon na merong king ni papanganak. Pero hindi po yung si Satan po yung nasa behind doon, ang nasa likod noon. So parang iba't ibang kwento pero iisa lang po ng espiritong nag-ooperate sa kanila, walang iba sa Satanas. Okay? So tulad nito ni Haman, na manipulate niya yung king, so binigay sa kanya yung signet ring, gumawa kagad siya ng mga batas na papatayin sa gantong araw, sabay-sabay sa month of Adar, gantong petsa, sabay-sabay yon. Tapos nagpagawa pa siya nitong bitayan para kay Mordecai na ayaw na magpugay sa kanya. Pero in the end, etong bitayan na ginawa niya, siya rin ang sinilo dyan ng Panginoon. In-expose ng Panginoon yung kanyang evil scheme. At yung edict na ipakalat, kasi kumalat na sa lahat ng probinsya ng empire. Yung edict na ginawa ni Haman na
papatayin on the month of Aman, lahat ng mga Israelita, lahat ng iyon na i-reverse yun sa tulong din ng hari. So, not what yung purpose na ito. Okay? So, kaya nga, nakita po natin na yung bitayan na ginawa niya, siya din ang nahulog doon. Gaya po ng sinabi rito. The nations, ang isa pang interesting nga pala doon sa may kay Haman, yung house ni Haman, kasi ano yun office yun, isang parang isang palasyo na binigay kasi mataas ang katungkulan ni Haman, binigay niya kay Mordecai na siyang kinamumuhian ni Haman. Lahat ng kapangyarihan niya ibinigay kay Mordecai. Yung bitayan na ginawa niya, siya ang nabitay doon. So, nabaliktad yung kayamanan niya, nailipat lahat kay Mordecai. So, ganun ganun ang Diyos kumilos. Walang sino man, kaya nga sinabi sa may Bible, no weapon formed against us shall prosper. Kasi ang Diyos, tatandaan niyo po, ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan. Anumang pagtatangka ng isang tao, isang pinuno, o ng isang bansa laban sa bansa ng Panginoon, wala iyong magagawa. For example na lang mga kapatid, ang dami ng ang dami ng attempt, katulad na lang yung Iran, na talaga namang nag-ipon sila ng for how many years na gumawa pa siya ng mga proxy tulad ng Houthis, ng Hamas, ng Hezbollah, meron pa sa Syria. So ang dami niyang mga pinondohan ng napakalaking halaga. Ang Hamas talagang wala silang ginawa kundi maghukay ng mga tunnel para lamang paghandaan nila lahat ng fund na binibigay sa kina, nilalagay nila doon sa pangdigma para lamang isang araw didigmain nilang Israel kasi gustong-gusto nilang mapuksa, ma-erase ang Israel sa mapa. Kaso hindi ganoon ang nangyari. Tignan niyo ang nangyari si Nasrallah ng Hezbollah, yung puro yabang ginagawa niya, yung mga Houthis, kita niyo ang Iran, pinagmamalaki niya ang nuclear weapon niya, nakita niyo ang Syria, lahat babagsak, babaliktad ang kwento Why? Sino ang nasa likod ng iyon? Dahil ba ang Israel ay malakas? Hindi. Because of the counsel of the Lord. Ngayon, tulad po ng sinasabi rito sa Psalms chapter 9, the nations have sunk in the pit that they made, in the net that they hid. Their own foot has been caught. The Lord has made himself known. He has executed judgment. The wicked are snared in the work of their own hands. The wicked shall return to Sheol, and all the nations who forget God. Tatandaan niyo pa yan. All the nations who forget God, all the nations who hate God and His people ay mapapahamak. Katulad na lang po ng mga persecutions na naririnig ninyo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa China, pine-persecute ang mga Christians. Sa India, pine-persecute ang Christians. Ngayon, bago lang sa Mozambique, pinugutan ng mga ISIS ang mga Christians. Lahat ng mga nagtatangka sa kanyang bayan, hindi sila magtatagumpay. Hindi nila kayang puksain, hindi nila kayang ubusin. Meron man silang mapatay na itinakda ng Panginoon, kasi sinabi naman po yan sa may Bible merong talagang nakatakdang mga martir, pero hindi lahat magiging martir. Malino yan sa may Bible. So meron lamang yung mga martir na binigyan ng Diyos ng lakas, ng determinasyon, ng focus, ng malaking pananampalataya. They will endure the persecution and they will die for the Lord. Nakadesign sila doon, tulad ni John the Baptist, pinugutan ng ulo. And the rest of the apostles. Okay. So, pero, yung kabuuan ng mga anak ng Diyos, hindi nila kayang lupigin. Hindi nila kayang i-annihilate. Sila rin ang mapapahamak doon. The more na pine-persecute nila ang Christians,
the more na darating sa kanilang kapahamakan. Ang China, sana yan. Bilang na ang araw niyan. Babagsak na yan. Hindi napapansin yung mga calamity dumarating sa kanya. Mayabang siya, nagyayabang siya. Nakala mo, dahil sa laki ng kanyang ng army, sa kanyang mga makabagong mga sandata, kala niya, gano'n na lang ibuli niya yung mga bansang maliliit na tulad natin. Hindi na, bilang na po mga kapatid ang kanyang araw. Isang araw magugulat na lang kayo, mababalitaan na lang, wala na ang China, bagsak na yan. Ganon din ang lahat ng bansa na nagtatangka na nagyayabang, tulad ng Russia, tulad ng Cuba, tulad ng Iran, at saka yung mga malalaking mga bansa sa Africa. Lahat sila mapapahamak sapagkat protektado ng Panginoon ang kanyang mga tao. It is because of the counsel of God for His people. Kaya nga, isa yan sa mga nais ng Diyos na pasalamatin natin sa Kanya. Kapag tayo ay nagpupuri, purihin niyo ang Panginoon sa Kanyang dakilang counsel, sa Kanyang dakilang panukala, sa Kanyang dakilang plano para sa Kanyang bayan. Isa po yan. Mamaya pag-uusapan po natin. Okay. So, marami pa. Actually, itong mga verses na to, kakaunti pa yan. Ang dami-dami ng verse na paulit-ulit na sinasabi na ang destruction ay darating sa mga taong nagnanais ng kapahamakan sa bayan ng Panginoon. Sila, ano pang trap ang gawin nila, sila ang mahuhulog doon. Anumang evil schemes ang gawin nila, sa kanila babagsak yon. Okay, marami po yung verses na yan. So, kaya balikan po natin yung Psalms 33. Sapagkat ang sinabi na ng Panginoon ganito, the counsel of the Lord stands forever. Wala na makakapagpahadlang yan mga kapatid. Yung dinikri ng Diyos, kung ano ang magiging kasaysayan ng buong daigdig, sa buong panahon, sa bawat henerasyon, determined na po yan mga kapatid. Naitakda na po yan ng Panginoon. Na-decree na po niya yan. Ang tawag po dyan ay predestination. Na-predestinate ng Panginoon lahat ng bagay. At wala nang makapagtatwart doon sa purpose ng Panginoon. Sabi nga rito, no, the plans of His heart will stand from generation to generation. Amen? So, kung ano yung kanyang sinabi, kung ano ang sinaad ng kanyang salita, kung ano yung kanyang intended purpose, yun ay poprotektahan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan hanggang sa iyon ay matupad. Okay? Anumang pagbabanta, hindi yun mananaig. Ang dami na po niyan, mga kapatid, sa kasaysayan ng Israel. Okay? Sabi nga rito, no, this is a very good verse from Isaiah chapter 46. Sabi sa may verse 8, remember this and stand firm, magpakatatag kayo. Recall to your mind, to mind, you transgressors. Remember the former things of old. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Ano po ba yung sinasabi rito? Ano po ba yung dinideclare ng verse nito na nagpapatotoo ang Panginoon? Ano po ba yung sinasabi ng Diyos patungkol sa Kanya? Unang-una, ang Diyos ay unique. Hindi mo siya po pwedeng ikumpara sa mga Diyos-Diyosan. Wala siyang katulad. Yung kanyang kapangyarihan is incomparable. Ang kanyang wisdom, walang makakapagpantay sa karunungan ng Panginoon. At ito rin po, bukod sinasabi rito yung the uniqueness of our God, it also talks about the sovereignty of God. Ang ibig sabihin ng sovereignty, ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat ng tagpo sa kasaysayan ng tao. Na walang single event in the history of mankind
na makaka-escape sa knowledge ng Diyos. Sapagkat kung meron mang isang single event sa history na nakalagpas sa karunungan ng Panginoon, lalabas na si God ay hindi all-knowing. Amen po ba? Kaya nga natin tinatawag si God na all-knowing. Kasi alam niya. Alam niya na ang lahat ng bagay from the beginning to the end. Bago niya panilikha ang daigdig, alam niya na yung katapusan ng lahat. Alam niya na nababagsak ang tao right from the very beginning. Nakabalangkas na sa kanya ang pagkakasunod-sunod ng history. Walang tsamba kay God. Si God wala po siyang bolang kristal. Hindi po manghuhula ang Diyos. Because God is unique. God is sovereign. God is all-powerful. Okay? Kung merong isang single force o power na umiiral sa universe na hindi kayang kontrolin ng Diyos, nangangahulugan na ang Diyos ay hindi siya omnipotent. Ano po ibig sabihin ng omnipotent? All-powerful God. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ano man ang sinabi niya, may kapangyarihan siyang isakatuparan yun. Yung pong ibig sabihin ng sovereignty of God. Yung pong ibig sabihin ng omnipotence of God. Okay? So, kaya nga tatandaan po natin, even sa ating salvation, sino ba ang nagde-decide sa salvation natin? Tayo o ang Diyos? Who is sovereign over man's salvation? Isang magandang tanong po yan, mga kapatid. Sino ang sovereign? Kung papaano tayo naligtas, ikaw, ako, papaano? Ikaw ba ang nag-decide para sa iyong kaligtasan o si God ang nagtakda ng iyong kaligtasan? That's a very important argument, especially sa discussion ng salvation. At itong buong council na to, ito po yun, isinulat dito sa beginning verse 10. Declaring the end from the beginning. Ibig sabihin, kay God, as far God is concerned, tapos na po ang history. Alam niya na ang eschatology ng lahat ng bagay. At ibinigay na ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Nakapaloob sa ebanghelyo ng Panginoon ang buong counsel ng Diyos na siyang pupuntahan natin mamaya. And from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Walang makakahadlang yan. Because of the seal of the Lord will accomplish it. Hindi niya kailangan ng tulong ng tao para i-accomplish yan. Si God ang mag-accomplish niyan. Kung tayo, meron tayong desire na tumulong dyan, pero si God mismo ang zeal niya, siya mismo, zealous siya, na matupad yan, inaabangan ng Panginoon. Sabi nga sa scriptures inaabangan ng Diyos ang kanyang bawat salita, yung katuparan ng kanyang mga salita. Si God mismo, pinapanood niya yung accomplishment. Yung mga anghel sa langit, nag-aabang sa katuparan ng kanyang salita. Lahat ng anghel, excited sila. Kitang-kita natin yan nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, nung nagkatawang tao. Grabe ang rejoicing ng mga angels. Inaabangan din nila yung katuparan ng counsel ng Panginoon. Kung paano ito matutupad. Ano ang counsel ng Panginoon? Mula nung likhain niya ang tao, hanggang sa ang tao ay bumagsak, at mula nung siya ay hinango ng Panginoon, nung siya ay tinubos ng Panginoon, magpahanggang doon sa kanyang glorification. Yan ang buong scope ng counsel of the Lord. At yung counsel na yan ng Panginoon
ay walang makakahadlang yan. Walang makapagtatwart niyan kahit na digmaan. Kaya huwag kayong matakot mga kapatid sa mga ugong-ugong na mga digmaan. Ang mga bansa palalo lang sila kasi sila ay nagre-rely lang sa kailang sa laki ng kailang hukbo, sa laki ng kailang yaman, sa galing nila sa mga military experience. Pero mga kapatid, tatandaan niyo po, sinabi na po ng Bible yan. It is a foolish thing to trust on those things. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa digmaan, hindi yung sandata. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Kasi ang lahat ng kasaysayan, sabi ko nga po sa inyo, tapos na sa Panginoon. Naitakda niya na yung kanyang counsel, yung kanyang plano. Walang sandata, walang nuclear weapons na po pwedeng pumigil dyan. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Sabi ng verse 11, calling a bird of prey from the east, the man of my counsel from a far country, I have spoken, and I will bring it to pass. I have purpose, and I will do it. Kaya nga na-realize siya ni Job nung bandang huli sa last chapter ng Job, sinabi niya yan sa may verse 1 and verse 2. Sabi ni Job, I know that you can do all things, and no purpose of yours can be thwarted. Naintindihan yun ni Job by the wisdom of God na ibinigay niya rin sa kanya. Amen? Another verse na napakaganda. The Lord of hosts has sworn, as I have planned, so it shall be. So nakita niyo yung mga declaration ng Diyos. Anong bigat po niyan? Ang bibigat po na statement yan. Kung ano yung ipinalano ng Panginoon, kung ano yung kanyang purpose, kung ano yung kanyang decree, it shall be done. It shall stand forever. For the Lord of hosts has purposed, and who will annul it? Sino? Sino? Okay, magsama-sama na lahat. Ang Russia, ang China, ang North Korea, ang Iran, sino pa mga bansa dyan na galit sa bayan ng Panginoon? Sino sa kanila po pwedeng mag-anal ng purpose ng Panginoon kung ano yung kanyang tinakda para sa kanyang bayan? Wala. His hand is stretched out, and who will turn it back? Kapag inunat na ng Diyos ang kanyang kamay, sinong bansang makapangyarihan ang pwedeng pumigil sa kamay ng Panginoon? Sino? Tinanong niyan doon sa may sa lamentation. Sabi nga roon who is there who is speak and it comes to pass? Sino lang yon? Hindi ba si God lang yon? Unless the Lord has commanded it, siya lang yun Walang nakagawa nun. Walang Diyos-Diyosan na may kayang gumawa nun. It is not from the mouth of the Lord Most High that both good and evil go forth? Yes. Kung bakit man may digmaan, kung bakit maganto, itinakda ng Diyos lahat yun. For ang lahat tatandaan nyo, whether it is good or whether it's bad, everything on this earth is serving the purposes of God. Kahit na yung kamatayan ni Judas, kahit na yung pagbagsak ni Hitler, it serves the purpose of God. Yan po yung mga hiwaga na magandang masanay kayo na mapakinggan yung mga ganyang statement. Sabi nga doon sa may Proverbs sinong makapagbabaluktot ng itinuwid ng Panginoon? And vice versa, sinong makapagtutuwid ng binalik ng pinilipit ng Panginoon?
Wala eh. Walang sino man, kundi ang Diyos lang na nagtatakda ng lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya nga sabi niya nga rito, no, sa may Isaiah 43, I am the Lord, and beside me there is no Savior. Kings, they are not Savior. Nations, hindi sila Savior. Ang US, hindi sila Savior. Kaya lang naman nagtatagumpay ang US dahil sa Panginoon din. Diyos din eh. Walang ibang Savior kundi si God. Siya ang nagwawasak ng mga sandata na pinag-aralan na natin one time yan. Psalms 46. Walang silbi ang mga nuclear weapons, mga pinagmamalaki ng mga bansa. Kung hindi sila maghahambol sa Panginoon, mapapahamak din silang lahat. I am the Lord. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, He is the sovereign. At mapalad ang mga taong kilala siya bilang Panginoon. Pag sinabi mong i-confess that He is Lord, He is the sovereign over everything. The governor, the ruler of all things on this known universe. Sabi nga rito sa may verse 12, I declared and saved and proclaimed when there was no strange God among you. And you are my witnesses, sabi ng Panginoon. And I am God. Also henceforth, I am He. There is none who can deliver from my hand. I work, and who can turn it back? Napaka-importanting tanong yan. Pag ikaw na ay nasa grip na ng Panginoon, sino na makakapag dyan? Makakawala sa kamay ng Panginoon? Wala. Kaya palalo lang yung mga bansa eh. Minsan pag nanonood ako ng TV na nakikinig ako ng mga balita, ang yayabang magsalita ng China, ang yayabang magsalita ng Russia, yung North Korea, yung Iran. Ay nako, kaya akala mo hawak nila ang buhay. Akala nila may hawak nila ang panahon. Akala mo may kapangyarihan sila na mangyari yung nasa isip nila. Kahit sila magplano, ang linaw niya sa may Bible. Sabi nga sa may Proverbs 21, verse 31, the horse is made ready for the battle, for the day of battle. Diba? Nag-ready na siya sa digmaan. Tulad ng ginawa ng mga Hamas, ng mga Hezbollah, nag-prepare ng maraming mga weapons na pangpuksa sa Israel. Nag-prepare. Saan napunta? Wala. Sila lang, nawasak. Tingnan niyo ang Gaza ngayon. Wasak na wasak. Ang Lebanon, wasak na wasak. Saan yung kapalaluan nila? Saan yung kapalaluan ni Nasrallah? Kasi sabi sa may Proverbs 21 verse 31 the victory belongs to the Lord. Hindi sila ang magtatagumpay niyan. Katulad ngayon, kapapanood ko lang kanina, nagdidigmaan na naman ng ang Pakistan at saka Afghanistan. Natawa ko, kasi habang binobomba nila yung kabila, kasi parehas na Islamic yan mga Islamic Muslim yan Parehas na kampo, pag nagbobomba sila, ang siga nila, sabi ng Pakistan, Allahu Akbar! Sabi naman ng Afghanistan, Allahu Akbar! God is great, parehas ang tao. Isa yung Diyos nila. Parang magkaiba, no? Nakita mo yung absurdity ng faith ng mga Muslim. Di kasi nila nakikita ang Diyos, hindi nila kilala ang Panginoon. Ngayon, punta na po tayo mga kapatid sa counsel ng Panginoon according to the gospel. Ito mga kapatid, unawain niyo po ito. Dito nakapaloob ang buong counsel ng Panginoon. Kung bakit niya nilikha ang tao, bakit niya pinahintulot na bumagsak ang tao, at bakit ano yung extent ng damage na na-create buhat ng tao ay bumagsak,
at kung gaano, ano yung impact ng redemption ni Christ. Ano yung kahulugan ng yung finished work ni Christ, kung paano niya ni-reverse ang curse, at ano ang magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus doon sa tinatawag na resurrection of the dead, hanggang doon sa makapasok tayo sa glory ng Panginoon. Yan po yan buong counsel po yan na nakasaad sa Ebanghelyo. At napakapalad natin mga kapatid kung kabilang tayo rito. Napakapalad mo. Kahit wala kang pera, tayo minsan kasi napaka-short-sighted natin. Sometimes we define life doon lang sa ating kalalagayan sa buhay. Kung may sakit ka, kine-question mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Pag mahirap ka, kine-question mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kine-question mo ang kanyang salita. Kung may cancer ka, kung meron kang ganitong karamdaman, you always question God. Kapatid, tatandaan mo, ikaw na tinawag ng Panginoon, kabilang ka na sa blessing. Kabilang ka na sa prosperity. Mali lang ang definition natin ng blessing. Maling-mali lang ang definition natin sa salitang prosperity. Maling-mali. Tinignan mo kasi ang blessing and prosperity sa konteksto ng tao sa mundo na walang Diyos. Tignan niyo po itong sinabi ni Apostle Paul, Ephesians chapter 1. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Mag-pause muna tayo doon. Nakita niyo yung statement? Pinagpala niya tayo ng lahat ng bagay patungkol sa espiritual doon sa kalangitan kay Kristo. Kaya yung pangbungad ni Apostle Paul. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Pinagpala niya tayo. Blessing yan Kaya lang sa'yo kasi, ang definition mo ng blessing, pera. Pag wala kang pera, hindi ka blessed. Diyan nasisira, mga kapatid, ang pagkaunawa sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Diyan nakikita na yung kamangmangan natin dahil sa mga ganyang definition. Itong linaw rito, tinawag ka sa blessing. Who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Available na yan, mga blessings na yan sa'yo. Protected yan by the power of God. Ang linaw niya sa may 1 Peter, napag-aralan na rin natin yan. Protected by the power of God. Yan yung kayamanan. Yan yung totoong treasure na inihanda ng Diyos since the beginning of the time. Kailan kasi tayo nakapokus lang kasi ang mata natin sa material things Kaya nabubulag tayo sa mga katotohanan ito. Very sad, hindi po ba mga kapatid? Actually, ganyan-ganyan ang pananaw ng maraming Kristiyano na nakikita ko na kapag dumadaan sa mga crisis ng buhay, nagmamaktol. Dahil dinefine nila na ang blessing lang ng Diyos ay patungkol lang sa material things. Pag ganyan kapatid ang iyong pananaw, malayo pa ang lalakbayin mo kapatid. O tignan mo, another blessing ito. Ito na po yung mga blessings Pag-uusapan natin yung mga blessings na sinasabi ni Apostle Paul. Unang-una rito, yung pinili ka ng Panginoon. Isipin mo yan just as He has chose us in Him before the foundation of the world. Wow! Bago pa nilikha ng Panginoong Yesus, binanggit na ng Panginoon ang pangalan ni Sister Joy Lagamia. Bago pa nilalang ni God ang daigdig, tinawag na ng Panginoon si Precious Laggi.
O di ba? Para bang amazing, hindi po ba? Sino ako? Sabi mo sa sarili mo, sino ako? Na para piliin niya. Anong special sa atin? Walang special sa atin. It is because of the loving kindness of the Lord. Hindi, it is not about us. It is about Him who chose us. At hindi lang yun, mga kapatid. Yung pagpili niya sa atin ay may purpose. Ito yun. That we would be holy and blameless before Him. Wow. Na pag tinawag ka pala ng Panginoon, pag pinili niya ka pala, ikaw ay kanyang papabanalin at gagawin kanyang spotless, blameless, without spot or without wrinkle. Yan ang ibig sabihin ng blameless. Gagawin kanyang virgin. Yan ang ibig sabihin yan. Gagawin kanyang muling pure, innocent. Lahat ng hinirang ng Panginoon, diyan babagsak. Kaya nga kapatid, kung ikaw kabilang ka, tinuturing mo ang sarili mo na kabilang ka sa pinili ng Panginoon, ganyan ang mangyayari sa iyo. Papabanalin ka ng Panginoon at gagawin ka ng blameless. Kaya nga, hindi niyo ba napansin, mga kapatid, nung bagong-bagong pala tayong Kristiyano, wala namang nagsabi sa atin na huwag kang magmura eh. Hindi po ba? Pero bakit bigla kang hindi ka na nagmumura? Bakit sa puso mo, alam mong masama na magmura? Hindi naman sinabi sa iyo ng Pastor Boyan. Sa akin noon, wala naman nagsabi na masamang uminom eh. Nung bago ako, walang nagsabi sa akin masamang manigarilyo. Wala naman nagsabi sa akin na iwasan ko yung mga barkada ko dati na kasama ko noon, na na-enjoy ko dati. Hindi yung sinabi ng pastor sa akin, wala nagsabi sa akin ng ganun. Pero sa puso ko, may nagdidictate ng ganun eh. Kasi ang ibig sabihin po ng talatang iyan, na pinili niya tayo kasi pababanalin niya tayo at gagawin niya tayong blameless, yan po yung madalas kong sabihin na sanctification. Isa-sanctify ka ng Panginoon. Si God ang gagawa nun. Iyan ay bahagi ng kanyang eternal counsel. Yung pagpili sa iyo, yung pabanalin ka, yung gawin kang blameless, spotless, yung isanctify ka, lahat yan gagawin niya ng Panginoon. Kaya nga ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Ito pa. In love, dahil sa kanyang pag-ibig, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Wow! Diri mo, ibilang ka sa mga anak ng Diyos. Sino ba tayo dati? Tayo mga anak ng demonyo, sabi nga ng Bible. Hindi po ba? Kita mo noon, sino ba tayo dati? Ang sasama natin. Yung takbo ng isip natin, ang bibig natin napakarumi, mura rito, mura roon, puro chismis, puro panglalait, puro kasinungalingan. Hanap tayo ng dyablo dati, mga gawa natin eh. Hindi tayo faithful noon. Pag nangutang tayo, hindi tayo nagbabayad. Nananakit tayo ng kapwa natin, sinisira natin kapwa natin. Pero kita mo yung habag ng Panginoon sa atin. Inadapt niya tayo bilang kanyang mga anak. Amen? Blessing yan eh. Magkano amount ng pera ang kaya mong ikumpara dyan? Kung i-limit mo ang definition ng blessing sa material things, papaano yan? Hindi ba more than sa blessings yan? Na ikaw ay mapabilang sa bayan ng Diyos? Na ikaw ay ituring ng anak ng Diyos? At alam niyo ba pag sinabi na ikaw anak ka ng Diyos, alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? Ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Yan yun, kapatid. Yan yung sinabi sa Peter. We are heirs of God and we are co-heirs with Christ. Yan po ang counsel ng Panginoon. Bahagi po yan. According to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace,
which He freely bestowed on us in the Beloved. Wow. Yan na, binalangkasan ni God yan. Mula pa ng simula. Wala pang daigdig. May plano na lahat ng Panginoon yan. Lahat ng kanyang tatawagin, ganyan ang magiging patutunguhan. At walang makakahadlang dyan sa mga purpose na yan. Yan yung sinasabi kay na sa Isaiah. I declared from the beginning. I declared the end from the beginning. Alam na ng Diyos. Verse 7. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavishes on us in all wisdom and insight. Alam mo, itong mga talatang ito talagang very overwhelming ito pag binabasa ko. Pinili talaga ni Apostol Pablo, napaka-selective ng mga salita na ginamit niya. Pero isipin mo yun, no? Yun pala ang purpose kung bakit tayo tinubos ng dugo ng Panginoong Yesus. Hindi lamang yung para mapatawad yung ating mga kasalanan. Hindi lamang para mapawi yung ating mga pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon. Kundi para ikaw ay mapabilang sa eternity. Pinili ka ng Panginoon. Lahat ng pinili ng Diyos ay patatawarin niya. Lilinisin niya hanggang sa maging spotless. Pinag-isipan niya ng Diyos in all wisdom and insight. Obra maestra yan ng Panginoon eh. Alam niyo ba yung salitang obra maestra? Ako po, mahilig po ako sa arts. Mahilig po akong mag-drawing. Mahilig po akong Yan, parehas kami ni Sister Precious, artist din yung kapatid niyan. Kaya alam namin, naintindihan namin, pag ikaw po nagdo-drawing, iniisip mo kada details. Iniisip mo yung pilikmata niya, kung ano yung kulay ng pilikmata niya, kung paano, anong brush ang gagamit. Napaka-detalye pag ikaw po nagdo-drawing. Ang Diyos, obra maestra niya tayo. Hindi lamang yung pagkakalikha sa atin, pati yung kanyang plano sa atin, detalyadong, pinag-isipan ng Diyos in all His wisdom. In all His wisdom. Naintindihan ninyo? Kayo po ba'y nakakita na ng mga cellphone? Buksan niyo po ang loob nun. Napaka-intricate. Pinag-isipan yun eh. Yung relo, yung computer, hindi birong mga trabaho yan. How much more si God? Yung pagkakalikha niya sa atin, yung pagkakaligtas niya sa atin, it is wisdom and power of God through Christ. Next, verse 3. Hindi lang yun eh. Hindi lang yung pinili tayo ng Panginoon, tinubos tayo, napabilang tayo sa kanyang mga anak, ginawa niya itong kapagmana. Hindi pa yun eh. Talagang grabe ang revelation ng Diyos sa atin. Ni-reveal niya talaga para maggalak ang ating puso. Ni-reveal niya sa atin ang mystery ng will, ng kanyang will. Alam niyo ba kung bakit man namin napapaliwanag ito sa inyo? Siyempre kami mga tagapagturo, binigyan niya kami ng Diyos ng tiyaga, ng dunong, ng pagsusumikap sa pag-aaral para maipaliwanag namin sa inyo ang mystery ng Panginoon. Nung kami na-receive namin yun sa aming mga pag-aaral, kami yung unang-unang nagre-rejoice, umiiyak kami sa tuwa. Naunawaan namin yung grand counsel ng Panginoon, yung mystery ng kanyang mga salita, yung mga malalalim na bahagi ng kanyang mga salita, ipinaunawa ng Diyos sa amin na siya namin binabahagi sa inyo. Lahat ng iyan, binalangkas ng Diyos lahat yan from the beginning upang mapuspos tayo ng kagalakan na kung iisipin mo, sino tayo na para pagpahayagan ng Diyos ng kanyang salita? Sino tayo
para tumanggap tayo ng mga gantong karunungan. Marami namang mga taong matatalino sa paligid natin, mga dalubhasa, mga matataas ang pinag-aralan, mga professional. Pero bakit hindi binigay ng Diyos yun sa kanila? Bakit kayo ang napili ng Panginoon na pagpahayagan niya ng kanyang purpose o ng kanyang eternal counsel? Amen po ba? Gising pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig pa ba kayo sa akin? O ninanamnam ninyo ang aking mga sinasabi? Amen, Pastor. Nakikinig po kami. Kasi ito yung pinakamahalagang katuruan na na-receive ko. Yung maintindihan mo yung the whole counsel of the Lord. Sabi niya nga sa may verse 10, with a view to an administration suitable to the fullness of times. That is the summing up of all things in Christ, things in heaven, and things on the earth. Lahat ng iyan, sa takdang panahon, makikita nyo kung papaano ang lahat ay ire-reconcile sa pamamagitan ni Jesus, kung papaano ang lahat ay babalik sa original purpose ng Panginoon, at kung papaano magaganap ang lahat ng kabuuan ng salvation na itinakda ng Panginoon in Christ. Kasi tatandaan ninyo po, buhat ng ang tao ay nagkasala, naapektuhan ng creation. Kasi ang creation, ang mundong ito, ay nasa ilalim ng ating kapangyarihan. Nung tayo ay bumagsak bilang mga federal head na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa administration ng daigdig na ito, pati ang daigdig ay naapektuhan. Nakita niyo yan kay Adan. Nung nagkasala si Adan, yung mga hayop na bago ang kailang mga DNA, naging mabangis, yung mga dahon, nagkaroon ng mga thorns, nagbago ang lahat. Ang lupa naging matigang, nagbago ang climate. Pero ang lahat ng ito ay muling ire-reconcile sa pamamagitan ni Jesus. Yan ang ibig sabihin na ang curse is broken through the finished work of Christ on the cross. At habang umiinog ang panahon, mga kapatid, habang pabalik ang Panginoong Hesus, makikita ninyo ang mga restoration ng lahat ng bagay na ito hanggang sa pagbabalik ng panahon ng Panginoong Hesus sa huling panahon. Kaya nga sinabi sa may Bible yan, sa Isaiah, ang cobra at ang sanggol pa pwede na maglaro together. Ang lion at ang mababangis na mga hayop pa pwede nang maging hindi na sila yung mamiminsala. Wala nang mapipinsala sa bayan ng Panginoon. Wala na. Pag tinanggal na ni God completely ang curse. Kaya nga yung effect nito, yung overturning ng curse, ay nag-start na ito buhat pa nung si Jesus ay nag-resurrect, magpahanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tatandaan nyo ito, lahat ng ugliness ng mundong ito, lahat ng nakikita nyong evil, lahat ng nakikita nyong calamity, lahat ng nakikita nyong problem within the family, lahat ng iyan, yung mga sicknesses and diseases, lahat ng mga masasamang ugali ng mga tao, that is the ugly result of the curse. At ang lahat ng iyan ay mare-reverse only through Christ. At iyan ay bahagi ng counsel ng Panginoon. Isn't it wonderful, mga kapatid? Mawawala na lahat. Darating ang time, wala nang sakit karamdaman. Darating ang time, kahit na walang pintuan ng bahay mo, hindi ka na matatakot na may magnanakaw. Wala nang ganon. Darating ang time, wala nang hindi na kailangan ng ang mga serbisyo ng mga pulis kasi wala nang masasamang loob eh. Hindi na kailangan ng sundalo, hindi na kailangan ng mga military armaments kasi sabi nga roon yung mga swords gagawin na lang pangkalaykay ng lupa eh.
Sinabi ng Panginoon Diyos, tinakdan niya na yan eh. Doon papunta ang history. Doon papunta lahat, kapatid. Yan ang end ng history. Ang end ay yung full establishment of the righteousness of God here on earth. And the abolishment of all ungodliness and wickedness. Yan ang end of all things. Yan yung sinasabi rito na the summing up of all things in Christ. Things in heaven and things on earth. Ang end ng kasaysayan ng tao is the establishment of the eternal kingdom of God na ipinamana ng Diyos sa atin. Yan yung kingdom na tinanggap natin, kapatid. And then, sabi pa nga in verse 11, in Him also we have obtained inheritance. Wow, yan yung sabi ko eh. Pag anak ka, heir of God ka. Kaya huwag ka magmaktol, kapatid. Huwag kang magmaktol. Huwag mong ika-curse si God sa iyong kahirapan. Huwag kang matututong magnakaw o mandaya pag ikaw hirap na hirap sa buhay. Sa halip, matuto kang lumuhod sa Diyos. Matuto kang umiyak sa Kanya. Matuto kang magpakumbaba sa Kanya. Sa Kanya mo hingiin ang lahat ng iyong pangangailangan. Naranasan namin yung kapatid eh. Naalala ko yung mga anak ko para sabay-sabay college sa Baguio. Alam nyo naman ang matrikula, pagkain nila, yung boarding house nila, iba pang pangangailangan. Kulang yung aming kinikita doon sa aming maliit na tindahan noon. O anong ginagawa namin ni Mrs.? Doon kami, luluhod kaming dalawa, magkukulong kami sa kwarto, iyak kami sa Panginoon. Hingi kami sa Panginoon. O tinulungan kami ng Panginoon yung mga anak ko nakatapos lahat. Salamat sa Diyos, magaganda na yung mga buhay nila. Magaganda na yung kanilang mga anak buhay. Bakit? Kasi sa Diyos ka umasa eh, hindi sa tao. Tatandaan niyo mga kapatid, ang tayo ay tagapagmana ng Diyos. Alam niyo ba ang blessing ay available, even material things, available yan for His children in the right time. Pero hindi para sa kapritsyo natin. Ibibigay ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Lalo na pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kung ano yung kailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. Hingiin mo sa Kanya ng tama. Huwag kang maiinggit. Amen? Having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Wow. Amen? Alam niyo ba, ang Diyos natin ay Diyos ng multiplication. He is the God of miracles. Isipin nyo na multiply niya yung pagkain. Napakain niya ang libo-libo sa ilang pirasong pagkain. Naniniwala ba kayo doon, kapatid? Kasi siya ang Panginoon eh. Sumusunod sa kanyang lahat ng bagay. Nakita niyo ba sa Old Testament? Papaano niya pinakain ang milyon-milyong tao sa wilderness? Buhat ng nilabas niyang kanyang bayan doon sa Ehipto? Pinakain niya sila? Walang grocery doon, walang palengke, walang tubig. May imposible ba sa Diyos? Kaya nga nung panahon ng Panginoong Yesus kailangan ng pangbayad ng tax. O sabi niya, mamingwit kayo. Sa loob ng bibig ng isda, may coins. Yun ang bayad nyo sa tax. O nakita nyo mga kapatid? Sigat ang Panginoon eh. Inuutusan niya. Kinocommand niya yung mga isda. Nakita nyo nung nagrebelde si Jonah sa Panginoon. O, nung tinapon ng mga tripulante si Jonah sa dagat. O, sabi ng Bible doon, kinumand niya yung isda na lulunin si Jonah. Tapos nung after 3 days and 3 nights, inutusan niya na naman yung isda na iluwa si Jonah sa may pangpang ng Ninive. Siya sovereign eh. Hanggang kailan natin mamaliitin ang kapangyarihan ng Diyos because of our unbelief? Kaya nga,
Kapatid, pag naintindihan mo tong eternal counsel ng Diyos, makapagpapahinga ka na sa lahat ng yung worries of life. Siya nga ang nagtakda ng future mo. Tapos na eh. Alam na ng Diyos kung ilan magiging anak mo. Alam na ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Alam na ng Diyos. Kaya ako hindi ako tatakot mamatay anytime eh. Bakit ako mag-worry sa aking buhay, sa aking kamatayan? Kasi alam na ng Panginoon lahat yan eh. Alam na ng Diyos ang destiny ko. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, to die for him is gain. To the end that we who were the first to hope in Christ, who would be to the praise of His glory. Yan. That is very important. Ang lahat ng ito, ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, patungkol sa kanyang eternal counsel, ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kung meron mang sa atin mga kapatid na pinoprosper niya materially, it is for the praise of His glory. Kung meron man sa atin na pinagkalooban ng Diyos ng haba ng buhay, it is for the praise of His glory. Kung meron man sa atin binigyan niya ng kakaibang talino, it is for the praise of His glory. Kung ako man ay namatay ng maaga, it is for the praise of His glory. Everything ay sineserve ang purpose ng Panginoon at ang lahat is for the glory of God. Matuwid ang Diyos. Amen po ba? Ito na po, dito na po tayo magwawakas. In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, ito yung pinakamaganda sa lahat. You were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. Wow. Biruin mo, yun pala ang isang primary purpose kung bakit binigay ang Holy Spirit sa atin. Siya pala ay nagsisilbing seal, token, katibayan, pledge ng Panginoon na lahat ng counsel niya ay matutupad at walang makakaagaw niya sa atin kasi selyado tayo ng Holy Spirit. Amen? Lahat ng inheritance na pinangako ng Panginoon sa atin sa eternity ay kakamtan natin because of the Holy Spirit. We are being preserved. Tandaan niyo po yan, kapatid. You are being preserved by the Holy Spirit. Kaya siya nasa sayo kasi siya yung selyo mo. Siya yung pledge ng Diyos na katunayan na isa sa katuparan niya sa ating buhay, sa kanyang iglesia, ang kanyang dakilang panukala. Kaya nga, finally, ang prayer dito ni Paul, verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Sana mabuksan ang inyong mga paningin, mga kapatid. Tumingin kayo doon sa langit. Tumingin kayo on the higher ground. Set your mind on things above, not on things on earth. So that you will know what is the hope of your calling. Yan yun eh. Yung pag-asa ng pagkakatawag ng Diyos sa atin. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Ayan ang panalangin ni Apostle Paul, na makita mo kung gaano kalaking kayamanan sa glory yung inihanda ng Diyos para sa iyo bilang inheritance. It is a great treasure na hindi mo kayang ikumpara sa anumang bagay sa ibabaw ng daigdig.
And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? Isa pa ito eh. The surpassing greatness of His power sa atin. Ibig sabihin, talagang ini-establish lang ng Diyos ang ating pananampalataya. Tayo mga kapatid, naniniwala tayo sa ganitong statement eh. Si Jesus ang lahat-lahat sa buhay ko. Si Jesus ang kasapatan ko. Pero pagdating natin sa mga crisis, sa buhay natin, nagda-doubt ka. Hindi mo pa talaga kilala si Jesus. What is the surpassing greatness of His power to those who believe? Meditate on these words, brothers and sisters. This is a statement of reality. These are in accordance with the working of the strength of His might. So, paano tatrabaho ang Panginoon, no? Which He brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand of the heavenly places. Yan pala yun. Kaya pala nabuhay si Jesus. Kaya pala siya nag-resurrect. Kaya pala siya umakyat sa langit. Kaya pala siya lumuklok sa trono para bigyang katuparan ang lahat ng pinangako ng Diyos sa atin. Na lahat ng ito, kung mananalig ka, magaganap ito sa buhay mo. Ipapakita sa iyo ng Diyos na totoo ang kanyang mga pangako. Amen? I pray mga kapatid na sa tulong ng Espiritu Santo ay magkaroon kayo ng pangunawa sa malalim na katuruan nito. Yan lang ang pinakamagandang i-meditate ninyo araw-araw sa inyong puso. The counsel of the Lord. Kaya nga sabi ng Psalms 33, purihin niyo ang Panginoon. Purihin niyo ang kanyang counsel. Purihin niyo siya sapagkat siya lang ang may kapangyarihan na inalify yung mga plans ng nations. Siya lang ang may kapangyarihan na i-prostrate yung mga masasama na nagtatangka na lipulin ang kanyang bayan. It is because of the zeal of God for His counsel. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagpapakilala mo sa iyong bayan. Kahabagan mo po, Panginoon, ng iyong mga anak. Na matuto kaming tumingala at tumingin sa iyong kaharian kung saan si Jesus ay nakaupo sa kanyang trono. Sapagkat ang kanyang pagkakaupo sa trono diyan sa kalangitan ay simbolo ng aming tagumpay na maaasahan ang lahat ng ipinangako mo sa amin. Na ang kayamanan na inilaan mo sa amin ay aming kakamtan. Lalo't higit, Panginoon, ng ipinagkaloob mo sa amin ng banal na Espiritu. Sino pang makakapaghadlang, Ama, sa iyong dakilang layunin? Kahit na ang kahubaran, ang kahirapan, ang kagutuman, ang kamatayan, ang mga banta ng mga digmaan, wala, Panginoon, ang makapaghihinder sa iyong dakilang layunin para sa amin. At nawa, Panginoon, maintindihan ito lubusan ng iyong mga anak sa gabing ito. Kasihan mo po sila ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Buksan mo po ang kailang puso't isipan nang makilala kanila, Ama, at sambahin kanila sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo, O Diyos, aming dakilang Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.